Bakit po niya tinatanggi, ma'am? Ganun po kasi siya sa mga nagiging girlfriend niya po na nabubuntis niya. Lagi niyang hiningi is DNA. May dahilan ba po siya magsuspetsa? Yung last ko na partner, sir, alam naman po na siya yung tatay. Kasi noong time po na nagkausap po kami nung last na partner ko, buntis na po ako nun sa kanya. Sa akin po, attorney, sa totoo lang, attorney, wala naman akong pinagpipinakan na ibang tao. So, ang akin lang, nagkaroon na ako ng doubt. Medyo nag-iisip ako ba't yung nangyari? Sabi ko, kailan pa tayo naghiwalay? After nun, nag-declare ka na buntis. Wala na kayong balak magbalikan? Wala na, sir. Akin Wala lang, na po, sir, attorney. kung pwede sana, yung doon na lang po sa DNA. Kung talaga mapapatunay na 100% talaga is ako, wala po akong dapat kaliguran dyan. So, Sir Camilo, papa-DNA test tayo, okay? Apo, maraming salamat po, attorney. Thank you po, attorney. So, mula nga po doon, no, ang sabi lang ng ating respondent is hindi niya daw bibigyan ng sustento until lumabas ang resulta ng DNA. Ever since our episode, ma'am, nag-usap ba po muli kayo nung father ng child? Yung ano lang po, nung time na nag-DNA kami, yun lang, sir. Pero nung after nun, wala na. Hindi talaga siya pumupunta sa amin, hindi siya nagpaparamdam or what. Wala pong offer ng sustento? Wala, sir. Wala. Okay. At sabi niya naman, di ba, sa atin, na kapag may DNA test, gagawa tayo ng kasulatan. Can you remind me and yung mga viewers po natin kung pang ilang anak niya na po ang Pangalawa po. pangalawa? So, dahil this is his second child, siya ay employed sa dealership, car dealership po, no? Huwag na lang natin sabihin yung brand. Ano po, sa mga motor. Motor pala, sa motor vehicles, no? Nagbebenta siya ng motor vehicles. At hanggang ngayon po, sa pagkakaalam ninyo, employed siya. So ngayon, sir, ano po, nung time po na nag-DNA kami, yun nga po yung ano namin, nung isang staff na sumama sa akin. Ngayon, sinabi po nung ni Camilo na wala na daw po siyang trabaho. Okay. Tapos po, wala din daw po siyang cellphone kasi daw po nasira. Okay. Pero sir, hindi ako naniniwala kasi kung ikaw mawawalan ka ng trabaho, paano naman yung hinulugan niyang motor? Di ba po, nung last time na nagka-on air kami. Opo. Na may binabayaran pa po siyang motor. Opo, meron po. Ngayon, sir, tas dinadahilan niya na gano'n na wala daw siyang cellphone, ganyan. Pero pag meron pa akong minamay na picture ng anak namin, naka-view po agad siya. Okay. So may gadget pa naman siya. No? Oh, sir. At mapapatunayan namin yun dahil yung staff nga namin reached out to him kanina Apo. to invite him na tayuan niya yung sinabi niya na alam mo na, di ba? Kung may DNA test, so suporta ako. Yun lang naman eh. Ganun kasimple yung resolution natin doon. At dahil nga doon, we called it. Sabi namin, sige, call, pa-DNA tayo. Andito na yung resulta, ma'am. No? Pero, ako ayoko sa sugal. Pero sabi ko nga, pupusta ako eh, na anak talaga to ni Camilo. Bakit? Kasi nga, avoidant siya. I think he knows also na from the very start, anak niya talaga yan. Di ba? He's just using all the avenues, papatagalin ng onte para hindi makapagsustento agad. Which is his right. Sabihin na natin, his right yan. Dahil hindi nga kayo kasal, he wants proof of paternity. Well, this is the best proof. Simula ano nararamdaman nyo patungo kay Camilo? Galit pa ba? Oh, sir. Sa totoo lang, sir, ako, gusto ko po sana humingi ulit po ng tulong sa inyo kasi yung ginagawa niya po sa amin, parang ano na lang po panloloko. Ngayon, ang gusto ko sana po, itutuloy ko na yung kaso. Yung demanda ko. Kakasuhan mo na lang siya ng Yes, vowsy. sir. Opo. Okay, sige. Sir, pwede po ba yung ikaso ko sa kanya yung medyo mabigat? Ano po bang pwede po ba yung sa psychological abuse? Yes, no. Yun yung isa sa grounds ng pag-file ng vowsy, which is Apa. psychological abuse. Yun nga, tulad nga ng sabi ko, the Supreme Court has decided that repeated infidelity, talagang subject yan sa psychological abuse as long as mapoprove natin na may tama sa'yo yan, no? Na psychologically, talaga sleepless nights, restlessness, anxiety,
usually nagkakaroon ng trauma, diagnosed trauma from a psychologist or psychiatrist. So, pwede ka namin i-refer, tulungan ka namin, makakuha ng psych report. Pwede bang maikwento mo sa amin kung ano yung tingin mong signs, symptoms ng psychological trauma na na-experience mo? Ano po, kasi nung time na yon nung bago ko, di ba po, after ko pumanganak, nung time na yun, ano po, kasi grabe, sobrang stress din po talaga ako. Alam po ng family ko yun, nagwawala po talaga sa bahay. Okay. So, violent tendencies, no? Meron siyang violent tendencies at sinisigawan ka? How about yung mga masasakit na pananalita through messages, through verbal communication? Meron po. Wala naman po, doon lang po talaga ako nasaktan yung sinabi niya na gusto niya magbadian eh. Okay. At yung anak niyo po, kamusta naman po, ma'am? Okay naman po siya, sir. Sa ngayon, malaki na po siya. Opo. 6 na buwan na. Naalagaan niyo naman po, ma'am? Nasusuportahan ninyo? Opo. Okay. Ako po lahat ng gumagastos. Okay. At even though, sabi nga natin na umiwas siya sa responsibilidad, natataguyod niyo naman na maayos yung buhay ng inyong anak, no? Opo. At kayo po ngayon ay employed. Tama po? Opo. Okay. So, I'm asking these questions kasi nga, it might take a while, no? Tayo ay pupunta ng barangay to make an agreement, ma'am, no? Tungkol sa support. Siya ay magbibigay ng kanyang nakakaya para po masuporta ng inyong anak. Ang factors po dyan is earning capacity and yung other legal obligations niya. Ano ba pag sinasabi natin other legal obligations? Of course, may anak siya sa isa pang babae po, di ba? Which hindi naman natin pagkakait yung suporta doon because anak niya rin yan. So, it might be limited as to the amount. Ngayon, sinasabi nyo, interested na kayo mag-elevate into a criminal case. Opo. Okay. Tutulungan na rin po namin kayo sa pag-file nun. Again, like I discussed a while ago, sa violence against women and children natin, tulad nga ng sabi nyo, meron tayong tinatawag na psychological abuse or any acts or series of acts which tend to harm the woman or her child psychologically. Ang gagamitin nating basis po nito is yung effect sa inyo ng kanyang pagtanggi at repeated na harassment if meron po. No? May mga pagkakataon ba po kayong mabibigay sa amin na pwede nating gamitin for itong exact violations po ng violence against women and children natin? Actually, sir, yun lang po talaga yung ano Okay. po. Sige, we'll try our best to build a good criminal case, no? Kasi, yun nga, hindi naman natin sa minamaliit yung ginawa niyang epekto. Pero more instances kasi ng psychological abuse, the better. Di ba? Opo, sir. Yung mga bagay na pinagtataguan. Kasi sir, hindi ko naman po ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to para sa anak ko. Okay po. We completely understand, ma'am. Just for the official act of it, I guess, sobrang mapapahiya ako pag hindi siya yung tatay. Ngayon ko lang na-realize. Pero, okay. Whew. Kala ko mapapahiya ako. Kala ko public apology ako, hindi pala. Okay, so the results are in. Ito nga, no, pag if ever we do chase him for support, we do have a strong exhibit on our hands. Why? ECDNA, thank you, ang nagsabi mismo na ang probability of paternity, ang chance na siya ang tatay, ay 99.99999%. Yan po ang kailangan nating assurance according sa rules ng ating DNA evidence pagka magpo-prove po ng paternity. So ma'am, tama po kayo. Siya po talaga ang tatay. No? He is the father of your child. What does that mean? One, you have sole custody pa rin po. Hindi kasi kayo kasal. At siya naman ay may responsibility magsuporta. Ano po ang kailangan nyo ibalik? Visitation rights, ma'am. Ang bata ay mas mabuting lumalaki pag nakikita niya both ang kanyang parents. Right? Ang policy po namin dito sa Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action, is as long as nagbibigay po ng suporta yung tatay sa tamang panahon, sa tamang amount, meron po siyang karapatan makita yung bata. So ito ma'am, bibigay ko yung copy sa inyo. Ito po na, congratulations. Sabi ko nga, buti na lang. Kasi Thank you po. papaya sana ako. Pero mukhang tumama naman ng taya ako. Yan po. It's undeniable. Diba? Sir, open ko lang po sana yung naging agreement po namin sa barangay na 58,000 po. Yung sa Bausi po. Opo. Yung nakapirma po siya. Opo. Pwede po ba na anin po namin ulit yun sa ano? Ano po yung nakalagay dun sa kasunduan, ma'am? Na ibabalik niya po sa yung maghahati po kami dun sa ano sa
nagastos po sa akin sa hospital na 112. Isasama po natin yun, ma'am. Isasama natin yun. Kasi nga, ang dahilan niya kaya hindi niya binigay yun is hindi siya sure kung kanya yung anak po. Diba? Opo. So, ngayon na may proof na tayo, I think idadagdag natin yun sa dapat niya maibigay sa'yo. Opo. Pero like I said, depende sa earning capacity niya po eh. Kung walang-wala siya, hindi naman natin mapipiga ang bato. We'll just make sure na partially po mababalik sa inyo yan. Pero po, if ever na hindi po talaga siya ulit tumupad sa usapan or nagpakita sa We amin, will file a case talaga, ma'am. No? Pwede na Definitely. po. Kasi- Even hindi po tayo kailangan mamili, ma'am. Ang suggestion ko sa atin ngayon, mag-file na tayo ng case. Regardless kung tutuparin niya yung usapan o hindi. ako lang, sir, gusto ko talaga. Opo, ma'am. Para kahit pa paano makabawi man lang sa lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Opo, ma'am. So, kaya nga i-refer namin kayo sa psych para gumawa ng evaluation, psych evaluation. At eventually, tayo po ay magda-direct filing sa prosecutor's office para po sa VAUSI. Opo. At wherever that takes you, ma'am, di ba? Sige na. Kung ma-convict, ang downside lang naman, of course, di siya makakapagtrabaho. Di siya makakasuporta. Pero kaya nyo naman natin. Okay lang po. Kaya ko naman, sir. So, bawi-bawi na lang. Opo. Just to refresh my memory, ma'am, sa birth certificate po ng bata, na-acknowledge niya naman po, no? Hindi po. Hindi Okay. po siya nakapirma. Kasi po, dapat po talaga, magpa-file po talaga ako dati ng kaso talaga sa kanya ng time na yun. Kaso lang po, na-denied po ako na piskal gawa po na hindi siya nakapirma sa birth certificate. Ngayon po, sabi po sa akin ng piskal, ang pwede mo lang po gawin ay magpa-DNA. Kaya po, Ayun na. lumapit po ako dito sa inyo. Well, Hindi po ayan na natulong. For two purposes, criminal case, pati sa Opo. possible civil cases po natin. Yes, sir. So, tutulungan na lang natin si ma'am. No? Again, refer muna namin kayo sa psychiatrist. Magpapa-evaluate po tayo. At kung nakita nilang meron tayong actionable cause, meron nga po lang psychological effects sa inyo yung kanyang ginawa, we'll support the filing of the case po ng RA 9262 for psychological abuse po. Sige po. Salamat po ng marami. Magandang hapon, ma'am. Okay.